Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga mga kaloyalista sa bayan. Ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com na parating nagpapaalala sa ating mga kababayan na kung minsan ay nabubudol tayo sa pag-ibig, paano lang kaya sa mga pasaway na politiko, mga kaloys. So ito mga kaloys, may mga pumaparatang kina President Bongbong Marcos at DILG Secretary Benhur Abalos na mga gumagamit daw ng pinagbabawal na gamot. So gaano kaya ito katotoo? Okay, tingnan natin mga kaloys. May mga video kasi mga kaloys na nakita ko, tapos bigyan natin ng reaction, okay, and analysis. Pero bago dyan mga kaloys, okay, sa mga hindi nakapanood ng ating previous live stream, okay, ito yung tungkol dun sa pagkikita muli ni Bantag at Pangulong Bongbong Marcos. And binigyan din natin ng reaction yung kanilang pagkikita na parang nagulat itong si Bongbong Marcos. So sa mga hindi kapanood, please do watch. And you can also follow me sa aking Twitter at bagonglipunan72. And then sa ating Facebook page, Bagong Lipunan 2.0. And then yung backup channel natin, Marcos Loyalists. And then yung Facebook page natin, Duterte Bantag. So ito na mga kaloys. Ito kasing DILG Secretary ay alam natin na may ginawa siyang pagdidiin kay Bantag, mga kaloys. Diba nung nagpa-press con siya kaagad dun sa gunman, si Escorial, na hindi man lang nasabihan muna si Bantag na i-secure yung middleman. Ayun, namatay. So, hinala ngayon mga tao ay si Bantag yung pumatay ng middleman. Diba? Kaya galit na galit din si Bantag kay DILG Secretary Benhur Abalos. So, background lang ni Benhur Abalos, mga kaloys. Di ba siya yung campaign manager nung time ni Bongbong Marcos? Okay, campaign manager. Pero yung talagang head, okay, overall head, ay yung si Mrs. President during the campaign. So, mas alam ni Mrs. President kung sino yung mga nagbigay ng pera, ng mga politiko, or mga oligarchs. So, mas alam ni Mrs. President. Kaya nga, hindi na kayo magtaka kung bakit 76% ng na-appoint sa BBM administration ay mga dilawan. Kasi nga, si Mrs. President din ay dilawan. At yung mga yellow oligarkiya, okay, ay nasa kapangyarihan pa rin ngayon. Magkano kaya ang ibinigay? Sasabihin naman ng mga budol vloggers, no, saan ang ebidensya nyo? Diba? Hindi pa ba obvious yung mga in-appoint? Diba? Yung mga nakaposisyon ngayon na mga bata ng mga yellow oligarch. Hindi pa ba obvious yun? Diba? Sabagay, bulag naman talaga kayo at wala kayong common sense. Diba? So, ito na mga kaloys. Paano nga ba natin malaman? Pero bago dyan mga kaloys, pakinggan muli natin yung akusa ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Okay? Pakinggan natin mga kaloys. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made para sa Pilipinas? And he is a very weak leader. Yan, weak leader daw. At nakita naman natin yan, di ba? Sabi ng iba, 8 months pa lang. Okay, more than 8 months pa lang. 8 to 9 months, magna 9 months na. Bakit gano'n na lang expectation natin? Ang sagot ko naman,
more than 8 months na, tapos OJT pa rin siya ni Gloria. Di ba? Ganun ba talaga siya na magmamalakad? Kailangan niya ng mahabang OJT. Baka the whole 6 years ay OJT pa rin siya, di ba, mga kaloys? Crucial yung yung first 100 days, tapos yung 6 months. Kung ikaw nga mag-apply sa company, you are given 3 to 6 months to prove na kaya mo talaga yung posisyon. Right? So, kung sasabihin man ng mga nonalista vlogger or yung mga BBM vloggers o yung mga Ensaymada vloggers na masyado kayong atat, baguhan pa lang siya, come on. It only shows na wala kayong karanasan na na-on probation kayo sa isang trabaho. Sa bagay, karamihan sa inyo, mga budol vloggers, ay walang matitinong trabaho or full-time na vlogger. Kaya umaasa kayo sa generous allowance, diba? Mga bayaran. Ang character niya. Except for the name. Pero so, except for the name. So, diniscuss na natin to previously na talagang tinutukoy ni former President Duterte ay si Bongbong Marcos. Okay, na nagko-coin daw. Okay. So, ito naman mga kalays, may isang ex-senator din. Okay. May sinabi din siya about Bongbong Marcos. So, pakinggan natin mga kalays. Siya po si Nicky Cositing. Okay, yung dating senator. So, pakinggan natin mga kaloys. I remember Mr. Marcos as candidate today, before. Never worked. All they did was go to the disco. And they were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting him today. So, yan, di ba? So, kilala ni Nicky Cositing itong mga barkada ni Bongbong Marcos pa party. And di ba, doon din sa Made in Malacanang, di ba? Sinabi din ni former President Ferdinand E. Marcos Sr. na anong alam mo sa politika, di ba? Nagpa-party lang daw. Sinama talaga yon doon sa pelikula, di ba? Kaya siguro inis na inis si Sandro. May pangarap siguro to si Sandro, mga kalis, na mambudol, di ba? Mambudol pa, di ba? So like father like son, mambubudol. So itong mga kalis, dito sinabi ni Cositing na kilala niya yung mga barkada kasi nga si Cositing halos magkaedad lang sila ni Bongbong Marcos. So kilala niya yung mga barkada ni Bongbong Marcos during that time na nagdodroga, nagpa-party-party, tapos tamad. Okay? Eh di sinabi na din sa sa diary ni Ferdinand E. Marcos. And that's a fact na lazy talaga si Bongbong Marcos. Kumbaga nasa na niya, nasa dugunan yung pagiging tamad. Eh nakikita naman natin ngayon, di ba? Si Mrs. President ang gumagalaw. Di ba mga kalays? Yung mga katanungan nga, hindi niya alam paano sagutin or sino yung tao na in charge doon kasi nga si Mrs. President ang nagpapalakad sa gobyerno. Ang nakakalungkot lang, kaya maraming nadidismay ang mga Marcos loyalists, ang binoto ay isang Marcos, hindi isang Araneta. So nabudol nga. Hindi lang yung mga Marcos loyalist ang nadidismaya, kasama na rin yung mga DDS na sumuporta kay Sara na binoto din si Bongbong Marcos. Kaya hati. Yun yung hindi nakuha ni Daryl Yap at saka Senator Amy. Bakit nahati? Kasi ang gusto nila, hindi kayo mamili na kung anong Marcos. Ang gusto ni Amy ay kahit yung kapatid niya, okay, hindi mo sila pag-aawayin. Hindi ka ba dapat mamimili? Nako, Senator Amy, gusto mong magbulag-bulagan yung mga supporter nyo sa ginawa ng kanyang kapatid. Normal lang talaga yung tao na makabayan at umaasa na itutuloy yung ginawa ni Duterte, kasi yun yung promise ni Bongbong nung election, madidismaya talaga kung makikita nila na bumabalik dun, okay, sa time ni Noynoy. Kumbaga na baliwala yung ginawa ni Duterte. Kaya, wag na kayong mag-ilusyon, okay? Get real, Senator Amy. Mahati talaga yan. Hati talaga yan.
Kasi marami talagang DDS na sumuporta kay Bongbong Marcos nung campaign ay nadidismaya. Hindi lang DDS, kasama na rin yung mga Marcos loyalist. Kaya nga lumiliit ngayon ang grupo na sumusuporta kay Bongbong Marcos. Diba? Ilang grupo na yung nila, kalaban. Diba? Grupo ng mga Dilawan, Pinklawan, grupo ng mga DDS na nadismaya, grupo ng mga Marcos loyalist. Okay? I'm talking about Marcos Sr., okay? Na mga loyalista. Okay? So, nahati na talaga. So, lumiliit na ngayon ang grupo ng mga BBM vloggers o mga supporters. So, dito nga, ito si Pangulong Duterte nagsalita na. Ito si Nikki Cositeng nagsalita na. So, nag-akusa sila. Yung mga kaloys. So, sasabihin naman ng mga budol vloggers, nasaan yung evidence sila? Well, ito si Pangulong Duterte. May intel yan siya, di ba? So, alam niya. At halos, marami din yung kilala si Pangulong Duterte, kilala si Bongbong Marcos. Tapos ito nga, si Nikki Cositeng, kaedad lang niya. So, kung sasabihin to ni Cositeng, sige, mga nalista, mag-file ng case si Bongbong Marcos. Alam mo mga kaloys, hindi talaga mag-file yan si Bongbong Marcos. Kasi nga, di ba? Hihilingin ng kalaban ni Bongbong Marcos na magpa-drug test gamit talaga yung buhok. Kasi yun nung time na lumabas yung issue ay, di ba, yung sa ihi lang niya. Dapat sa buhok talaga. Okay? Para malaman talaga kung gumagamit. So, dahil doon mga kaloys, wala tayong access, di ba? Ayaw naman nagpa-test yan sa buhok, di ba? So, ang ating gagawin nilang, magre-research na lang tayo. Ano yung mga signs kung titingnan lang natin ng tao na masasabi natin na malaking probability na isa siyang addict? Yung mga signs, pag makita mo lang, yung sa kanyang mga expression, sa kanyang mga mata, sa kanyang bibig, at doon natin malalaman kung itong tao na to ay addict. So ito mga kaloys, may video akong ipakita sa inyo. Ito yung drug-induced movement disorder. Okay? So ano yung drug-induced movement disorder? So itong tao na to, makikita dito yung expression. Okay? Sample na expression na malaki ang probability na addict talaga. So, bago dyan mga kaloys, pakita ko sa inyo kung ano yung drug-induced movement disorder. Wait lang pakita ko sa inyo. Okay, kung ano yun. Saan ba yung Dito. Wait lang mga kaloys. Bakit nawala? Wait. Ayan. Okay na. So, itong mga kaloys. Sinasabi dito mga kaloys, ano lang natin para diba? Yung first part, sabi dito, common illegal drugs that cause drug-induced movement disorder. Cocaine. Diba? So, ano yung drug-induced movement disorder? Yun yung pakita ko sa inyo na video. So, common illegal. So, ibig sabihin, pag ikaw ay gumagamit ng cocaine, ang side effect niyan, ay ito na nga, drug-induced movement disorder. Okay, ano yung drug-induced movement disorder? Okay, so ipakita ko sa inyo mga kaloys yung video. So, pakinggan yung mga kaloys, okay, para malaman nyo rin at magamit nyo rin ito. Halimbawa, may nakasalubong kayo o makakilala kayo na bakit ganun siya, malaki talaga probability na addict yun. Okay? Yun yung mga signs. Diba? So, panoorin natin mga kaloys. Large portions of his face or grimace. Movements are frequent, easy to detect, but not continuous. They seem to come and go. In his facial area, his lower face is pulled together. Probably that would be a mod. Sorry mga kaloys. Wait lang. Wait lang mga kaloys.
Balik natin. Ayan. Large portions of his face or grimace. So ganyan mga Movements kaloys are yung movement daw ng ano. Frequent, easy to detect, but not Merong continuous. They seem drug-induced to come and movement go. disorder. In his facial area, his lower face Yan, is pulled moderate pa together. yan mga kaloys. Probably that would be a moderate bordering on a mild. In this case, the movements are large sections of the face and the Tingnan mo forehead mata, mga area kaloys, as well as nakakatakot. the facial area. The movements seem to be almost continuous and would certainly bring social attention to him, and this would be a severe movement. Very easy to detect, intense, and frequent. So sabi mga kaloys, pag severe na talaga, madali lang ma-detect. Yung una, moderate lang, di ba? Pero kung severe na talaga, yung drug-induced movement disorder niya, ay ganun na. Parang may, ano na, may gumagalaw na sa kanyang mga mukha, mga kaloys, di ba? Parang magta-transform na into an alien, mga kaloys. So mayroon pang blinking, sinasabi niya. In this situation, flurries of blinking are seen. The flurries seem to come and go. He does seem Hindi to have a nagpapakit, slightly mga kaloys, pronounced addict blink yan. rate as well. And Yan, one moderate would pa be yan, at mga the kaloys. moderate level. Here, the flurries of blinking are nearly continuous, frequent. They appear to be severe, and they're very easy to detect. Yan, mga kaloys, ang This tindi would naman be a ng severe beautiful eyes. series of blinking. Ayun mga kaloys. So yun daw paano maano, yun daw yung mga signs na mayroong drug-induced movement disorder ang isang tao. Okay, di ba pinakita ko na niya ano yung mga illegal drugs na nagko-cause ng mga ganon. Na parati kang nagpapa-beautiful eyes, di ba? Yun pala ay addict. Okay? So dangerous mga kaloys, dapat mag-ingat kayo. Akala niyo nagpapakit lang, ba addict pala, di ba? Hold upin pala kayo. So ito mga kaloys, may mga video ako dito. Kayo na ang kayo na ang humusga. Okay? Kayo na ang humusga. Bahala na kayo sa opinion nyo. Okay? Ang sa akin lang yung sinabi ni Duterte, sinabi ni Senator Cositing at sinabi ng doktor, okay, na example para paano natin malaman by lang sa tingin lang kasi nga hindi naman natin sila mapipilit na magpa-drug test, 'di ba? May karapatan sila na umayaw. So, paano natin matalaman? O, yung physical na lang. Kasi nga, kung ano yung kinain nyo, kung ano yung tinake mo, lalabasin sa sa aura mo, sa katawan mo. 'Di ba? Yun yung side effect. So, ito, may nag-post nito mga kaloys. Okay? Baka magalit na naman anyway, wala naman tayong pakialam sa mga analista. Ayan, 'di ba? So matagal nang nung lumabas yung issue dun kay yung sinabi ni Duterte ay talagang ginamit ito ng mga pinklawan. Hindi lang pinklawan, pati yung ibang grupo, yung mga Iskonians, mga Basta lahat kasi nga number one si Bongbong Marcos. Kasi nga maraming umaasa na babangon talaga. Maraming nabubudol na that time. Hindi pa nila alam, okay, na nabubudol na pala sila. Isa na ako sa nabudol mga kalos. Kaya okay lang. At least nagising tayo. Yung iba, tulog pa rin. Diba? So, yun, nag-post na ganyan daw. So, syempre, may mga movement, pinakita ko na sa inyo mga kalos. Diba? Yung mga hindi na nakokontrol, yung mga hindi mo alam na nag-move na pala. Okay? Buti na lang, ang hirap. Hindi ako adik. Ayun, mga kaloy. So, yun yung picture. Okay? So, hindi siya picture lang, pero hindi gumagalaw. So, ito mga kaloys, may nag-comment dun sa picture na yan ng isang video ni Bongbong Marcos. Okay? Kayo nang humusga mga kaloys kung ano yung opinion nyo sa ipapakita ko sa inyo. Okay? So, bagalan na. Pabilisan lang muna natin para makita nyo mga kaloys. Okay? Kumain ba siya dyan mga kaloys? May tinga ba siyang tinatanggal sa ngipin niya? Oh, once again mga kaloys. Ano sa tingin niyo mga kaloys? Nabilaukan ba? Or whatever, hindi naman nabilaukan yan, di ba? So, yan yung movement mga kaloys na inaano rin ng mga pinklawan. Di ba? Na kaya titawag siya ng ngiwi.
Tapos ito na nga, 'di ba, yung expose ni Maharlika na may nagpupulburon talaga, 'di ba? Tapos sabihin ng mga nonalista na ano lang yan si Maharlika kasi hindi nabigyan ng trabaho, napagbigyan daw, nabigyan ng trabaho or posisyon. Ang probability is very less kasi una-una kung talagang may pruweba sila na nanghingi si Maharlika, sana may resibo sila na nagpadala ng resume si Maharlika, 'di ba? Unang-una, pinaghirapan ni Maharlika yung kanyang citizenship, okay? Yung American citizenship niya. Bakit i-give up niya yun para lang doon sa isang posisyon na alam naman niya na for 6 years lang yun, okay? Hindi mo pa alam, baka ligwakin ka ni Ma'am Shi, di ba? Kasi si Ma'am Shi, dapat ma-please mo siya. Si Mrs. President, dapat ma-please mo siya. So, hindi gagawin yun ni Maharlika. Ang gusto lang ni Maharlika, in-explain na niya na sana hindi putulin yung connection between the OFWs kasi maraming problema ng OFWs. Hanggang doon lang ang gusto niya. Okay? Na hindi pabayaan yung mga OFWs. Ang nangyari kasi, pinutol. Nung nanalo na, pinutol na yung connection. So, ibig sabihin nun, wala na, nagamit lang. So, yun yung ikinasama ng loob ni Maharlika. Nagsimula doon, di ba? Tapos, may sinabi siyang text tapos hindi na nag-reply si tuloy-tuloy na yon, hindi na nag-reply si Liza. So tuloy-tuloy na yon na wala na. So yun yung reason, di ba? Tapos ako naman inaccuse nila na hindi daw ako nagpabigyan ng position. Come on. Hindi ko nga na-meet si Bongbong Marcos o si Liza at hindi din nila ako na-meet. So paano yan? Wala akong na-meet na politiko. Nagbablog lang ako dito at nagbibigay ng opinion, nag-analyze at nagbibigay ng opinion sa mga balita. Right? Sa mga sources. Yun lang ginagawa ko. So, fake news yung ginawa ni Parlorista. Anyway, maggagawa ko ng reaction. Don't worry. Okay? Kasi, ang engagement mo medyo mataas, okay, bigyan kita ng pansin. Di ba? Magpapamasahe tayo mamaya mga kaloys sa isang Parlorista. So, yun yung kay Bongbong. Eto na mga kaloys. Eto, may nag-forward sa akin. Okay? Yung video nito. Kaya, tungkol dun kay Abalos. Finorward sa akin. Kasi di ba maraming nagme-message sa page natin tapos sabi niya, "Oy, tingnan mo to, kapatid ni Budol-Budol man." So nung tiningnan ko yung video mga kaloys, si Abalos pala. Okay, so tingnan natin mga kaloys, okay, si Abalos kung pareho ba sila nung pinakita ko sa inyo yung may drug-induced movement. Okay? Ito. Di ba? Large portions of his face or grimace. So, yan yung basihan natin. Hindi naman natin pwede silang i-ask na ng drug test, di ba? So, tingnan na lang natin mga kaloys. Nasa sa inyo niya, you be the judge. Bilang voters, okay? Kayo na bahala. Okay? People of Mandaluyong, kayo na ang bahala po. Okay? Nasa sa inyo na yung pasya. Okay? Ito mga kaloysa, tingnan natin. Ayun mga kaloys. Is it moderate or severe? Diba? Pare-pareho sila ni Bongbong. Kaya nga nag-send sa akin, tingnan mo to, mukhang magkapatid ni Budol-Budol man daw. Nakita niyo mga kaloys? Lalo na yung first part. Diba? Uncontrollable movement. Diba mga kaloys? Ito mga kaloys. Tinanong ko yung kakilala ko sa Mandaluyong. Sabi ko, ano bang dyan sa Mandaluyong? Balita ba talaga na may narinig ka ba? Sabi ko, may narinig ka ba na addict tong si Abalos? Alam mo ang sagot niya mga kaloy? Sabi niya, matagal na alam. Sabi ko, really? Kasi nga hindi natin alam si Abalos. Taga Mandaluyong siya, hanggang doon lang yan niya. Tapos naging MMDA siya ni Pangulong Duterte. So, sabi ko mga kaloys, kung totoo, okay, kung ang judgment nyo ngayon sa pinakita ko, kay Abalos, kay Bongbong Marcos, tapos yung drug-induced,
Tapos yung sinabi ni Duterte about kay Bongbong, sinabi ni Kiko Siteng. So yun yung mga ano natin na mga sources. So ano ang sa tingin nyo? Kayo na mag-judge mga kaloys, okay? Bago ako magbigay ng aking opinion, okay? Kayo muna mga kaloys. Pero bago dyan mga kaloys, may ano pala tayo, may survey, okay? Ang katanungan natin ay naghihinala ba kayong adik sina Bongbong Marcos at Benhur Abalos at bakit? Nako, ang ating viewers nagsabi. Okay? 91% oo. Okay? Siguro may karamihan sa mga voters dito ay may information or napanood na nila paano mo malalaman yung isang tao sa pagtingin mo lang ay malaki ang probability na isang addict. Diba? So, siguro yun yung judgment nila. Okay? So, ito na mga kaloys. Comment kayo mga kaloys sa nakita nyo mga kaloys. Sabi ni Jose Jivar, at last makahabol sa live. Nakakainis na talagang Pilipinas. Kailan pa ba ang plan B, boss? Ganito mga kaloys. Kung sa tingin nyo, sa pinakita ko sa inyo, na malaki talaga sa inyo, okay? Kung opinion nyo na sa tingin nyo malaki ang probability talaga na addict talaga. Okay? Yung mga politiko na pinakita ko sa inyo, nakakalungkot talaga. At kailangan na talaga ng plan B. Medyo mahaba-haba pa yung 2028. Huwag nyong hayaan, okay, na babangon talaga ng todo itong mga drug lords na magkakaroon sila ng maraming laboratorio dyan sa Pilipinas. Kasi nga, kahit ang anak nyo ay matino, nag-aaral ng mabuti, paano kung maging biktima siya ng isang addict? Diba? So, hindi lang maepektuhan dito yung mga user, pati na rin yung mga inosente. Okay? Kaya, kailan ba? Okay? Kailan yung plan B? Yung point ko lang, mga kaloys. Sabi ni LNM, sa napanood niya, positive daw. Okay? Sabi ni Dave, nakakain ng sobra na sa daga. Ganun ba mga kaloys pag nakakain? Ganito mga kaloys, kung kumakain sila ganun, ang probability kasi mga kaloys na magsalita ka in front of someone habang nangunguya ka, the probability is less. Less mong gawin yun. Pwede mo sabihin, excuse me inom lang ako ng tubig. Diba? Kasi in your mind, hindi maganda nagsasalita ka na may nginunguya ka. Pero, kung hindi mo talaga nalaman na gumagalaw na pala yung bibig mo, uncontrollable, yun yung sinabi na drug-induced, okay? Movement disorder. Unconsciously, hindi mo yun napapansin. Pero kung may nginunguya ka, napapansin mo na may pagkain sa bibig mo or may tinga or sobrang laki ba siguro ng tinga, kaya ganon, di ba? Grabe naman. Wala mo lang nagbigay ng toothpick. Di ba? Sabi niya, yan, ganyan mga addict sa amin. Yung mga kaloys, yung topic natin ngayon, at least malaman nyo na. Kasi nga, everyday, baka may nakatagbo kayong ganun, alam nyo na, di ba, na iiwas na lang kayo. Okay? Can't be trusted talaga. Kasi wala na sa kanilang sarili ang mga ganong tao. Sabi ni Kamote, halatang ka-jamming. Di ba? Di ba tama nga yung analysis natin na kailangan nilang tanggalin si DG Bantag kasi si DG Bantag ang threat ng mga nakulong ng mga drug lords. So, syempre, yung mga drug lords na sa labas or mga pusher, pag nahuli sila, takot talaga silang makulong. Kasi nga, makakaharap talaga nila si Bantag. Kaya nga, nung pag-upo ni Bongbong Marcos, tapos na-appoint si Boying, di ba? Yun na nga, di ba? Naplanuhan na talaga kasi halata namang scripted talaga. That's the only way na madiin. Ang plan kasi nila, kasi natamaan talaga yung mga drug lords sa time ni Pangulong Duterte, ay ididiin si Bantag para ituro si Duterte na si Duterte talaga ang mastermind dun sa Percy Lapid case. Yun talaga yung nila, plano. Kaya lang, 'di ba? Itong si Bantag talagang sobrang tapang mga kaloys.
hindi aatras. At dahil nga nakita ng taong bayan na talagang itong si Bantag ay na-set up, todo suporta at alam ni Boying at Abalos yan. At ito na nga may nangyari kay Digamo, di ba? Sabi ko sa inyo mga kaloys, malaki talagang porsyento na drug-related din ito. Yung kay Governor Digamo. Base sa ating analysis mga kaloys. Sabi ni Meg Penay, hola bang ulipan yung subscriber. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Nagsanib puwersa na pa nga yung mga nalista, yung vlogger ng Malacanang, para walisin daw kami ni Maharlika at yung iba pang mga vloggers na pumupuna ngayon sa gobyerno. Wala naman silang, hindi naman silang rebat sa ating mga topic, mga kaloys, diba? So, pero alam niyo mga kaloys, pag nasa katotohanan tayo, mananaig talaga tayo. Tandaan niyo yan. Di ba, na nga sila, dati grupo pa sila na nagsira-sira sa atin, di ba? Ngayon, nahati na sila, karma na yun. Liliit at liliit pa rin yung mga, BBM vloggers. Si Ben Pumares, sabi ni Ben Pumares, baka hanapin ng Ensaymada vloggers ang resibo pag pagiging addict. Alam mo na, expected na yun, di ba? Lalo na yung isa nga nabigyan ng 10,000, how much mo pa yung iba? Yung malaki ang channel. Sabi ni Maya, kaming mga Iskonians were well informed sa karakter ni BBM by the Iskonian vloggers. Alam naming madiriin siya sa ibang tao and thus is not fit for the job. And though di kami nabudol, nadamay pa rin. Yun ang mga kaloys, the difference between Marcos loyalists, okay, Ferdinand E. Marcos loyalist at mga Pinklawan, alam natin na ang una talaga nating isinusulong ay yung kapakanan ng karamihan, ang bayan. Pero yung ibang, halimbawa ng Pinklawan, during the time of Noynoy, kahit alam lang may mali na talaga, ay todo suporta. So mga panatiko na rin yun. Ganyan na rin ang nangyayari ngayon sa mga BBM vloggers. Okay, so alisin na natin yung Marcos vlogger, ha. I-define na natin sila, BBM vloggers, Aimee vloggers, at saka Ferdinand Marcos senior vloggers. Dito ako nabilong sa Ferdinand E. Marcos senior vlogger katulad ni Maharlika. Okay? Kasi hindi naman kami naging anti-Ferdinand E. Marcos. So, bakit yung iba sabi na dilawan kami? It doesn't make sense. Sabi ni Lay Diaz, pinabili daw si Pebbles ng shabu. How true? Alam mo mga kaloys, malaki talaga ang probability. Kasi nga, nung tinakal ko yung issue about dun sa shabu-shabu thing, di ba? Yung si babaeng ipis nga nagkwento. Kaya na si Direk Daryl Yap ang nagsabi sa kanya, kay even Coach Jarrett, kasama dun sa discussion nila, na totoo talaga daw yung issue. Kasi during that time, ay nagpalabas na si Miss Maharlika ng issue about dun sa Polvoron, sa Malacanang. So, yan na nga. Pinag-usapan nila yon. So, ang source ni babaeng ipis, si Direk Daryl Yap. Ang source ni Direk Daryl Yap, si Aimee. So, ang nag-relay lang nun, sa akin, okay, ay si babaeng ipis kasi magkasama pa kami dati sa isang grupo. Tapos ngayon, dinideny na niya. Right? Alam naman natin, di ba? Ngayon, di ba, nag-aaway na sila ni Direk Daryl Yap, si babaeng ipis. So, maniniwala ka ba kay babaeng ipis na walang grupong napuntahan? Lahat inaaway, di ba? Pambansang palaaway ngayon. Sabi ni Nicojiro, meron daw video yun, abangan. For sure. For sure talaga mga kaloys. Sabi ni Derlin, OFW ako, nakilis na talaga ang nangyari sa ating bansa. Alam niyo mga kaloys, mas matatakot kayo ngayon sa time ni Bongbong Marcos. Kasi nga yung mga lumaban, okay, sa mga drug lords, ay talagang isa-isa ng pinapatumba o inaalis sa pwesto. Naalala niyo yung ginawa ni Abalos mga kaloys, di ba? Na may mga general daw na involved sa droga, tapos gusto niya ipag-resign yung lahat, okay, ng courtesy resignation, yung lahat ng mga hindi naman lang involved sa droga. Napaka-unfair mga kaloys, di ba? So, bakit gagawin niya yun? So, kung naniniwala kayo sa pinakita natin na itong si Abalos ay gumagamit din talaga, kawawa talaga ang Pilipinas natin. Ang bansa natin, di ba? Nakakaawa talaga mga kaloys. Kasi nga, kung ikaw ay isang user, hindi ka talaga mapapayag na mawala ang supply. Kasi paano kung ano ka na, di ba?
nanginginig ka na kasi kailangan mo na lang maka-intake, di ba? So, paano kung nawala yung mga supply? Kaya, ang hirap talaga mga kaloys. And, ang nakakatakot pa dito mga kaloys, kung mag-decide ang politiko na naka-droga or high. So, hindi niya alam kung tama ba yung desisyon niya. Lalo na sa Pangulo, di ba mga kaloys? Halimbawa, di ba? Kung ang yung judgment talaga ay naniniwala kayo kay Duterte na talagang user talaga itong si Budol-Budol man, mahirap mga kaloys. Kasi, di ba, pagod na siya, tapos, halimbawa, addictive na talaga siya sa addict na talaga siya dun sa substance na yun, di ba? So, magte-take siya habang babasahin yung mga aprubahan niya. Wala na siya sa katinuan eh. So, pwede niyang pirmahan na lang. Di ba, sa bagay, lazy naman siya. Whether naka-take or hindi, ganun pa. Wala pa rin maasahan. Okay? Ang nakakalungkot lang mga kaloys, may chance pa naman tayo. Kung base sa inyong observation, opinion sa pinakita ko sa inyo, ay talagang kailangan na ng plan B. Okay? Mapalitan na siya ng Vice President, si VP Sara. May option kayo eh. Bakit hindi gamitin yun? Nag-elect tayo ng president at vice president. So, may vice president. Anong purpose ng vice president? Kung sa tingin ng tao ay hindi na talaga makaka-function itong president na to, okay, pwede ang vice president. Yan mga kaloys. Kung sa tingin nyo, okay, yung opinion nyo ngayon nga, dun sa pinakita ko sa inyo, paano malaman ng tao na isang addict, tapos nakikita nyo na talagang ganun, totoo pala yung sinabi ni Duterte, ano pang inaantay nyo? Plan B ba 2028? I don't think so. Hindi na yun plan B. Okay? Baka hindi na hindi na pabangon ng Pilipinas. You have to remember, di ba? Yung smart magic nga, ay ayaw nga palitan. Diba? Walang hakbang na palitan. Yung smart magic kasi nga mga kaloys, kahit addict yung politiko, kahit ayaw na ng tao dun sa addict na politiko, may elect pa rin siya. Kasi may pera siya. Diba? So, ganun na lang, paikot-ikot. Antayin natin na may isa pang Duterte. And I don't think na mga kaloys na suportaan nila si Sara sa 2028. Kasi matinong tao si Sara. Kaya sabi ko, dapat si Sara ay mag-ingat na talaga. Mag-ingat. Okay? Nagpa-plastic-plastic lang yung mga ano niya ngayon. Pero pag malapit ang eleksyon, tandaan yung mga kaloys kung anong gagawin nila kay Sara. Okay? Tandaan yung mga kaloys kung anong gagawin nila kay Sara. For sure yun. May gagawin silang paninira kay Sara. Kasi ayaw nila kay Sara. Ayaw nila ng matino na tao. Okay? Sa gobyerno. Alam niyo yung mga kaloys, di ba? Sabi ni Orfa, plan B now. Yan nga. Nasa mga Pilipinas, nasa Pilipinas ngayon, so kayo na bahala kung anong gusto niyong plan B. Sabi ni Blues Fried, ang gusto lang sana namin, justice for Ferdinand Marcos and First Lady, Imelda Marcos and family. Yan na, second chance na nila to, pero wala namang pakialam. Si Budol-Budol man, di ba? Sabi ni Nida Manalo, paano lalabas yung nagtatago, di ba? Ganun naman nangyaring ngayon, perma lang ng perma, dapat sa mga ganyang presidente, hindi nagtagtagal sa pwesto. Malungkot nga talaga pag ganyan. Delikado talaga ang bansa natin. Kung mag-antay pa kayo ng 2028, mga kaloys. Anyway, mga kaloys, if nagustuhan nyo yung topic natin ngayon at worth sharing. Ibig sabihin nun, gusto mo rin malaman ng mga kabataan para maano rin sila na, pag nakikita kayong ganitong tao, malaki ang probability na addict siya pag ganun yung mga expression niya sa mukha niya at iwasan mo na, baka mapahamak. Okay, so please do share this video. You can download mga kaloys and re-upload it. And ang importante ay ma-disseminate natin ang information. Okay? At mas maganda na rin na marami na rin magising para matuloy-tuloy na yung plan B. So, tingnan natin yung final result ng ating survey mga kaloys.
sa katanungan na. Okay, sa mga hindi pa nakapag-vote, ayan, ang katanungan natin ay naghinala ba kayong adik sina Bongbong Marcos at Benhur Abalos? Base dun sa pinakita natin na video, 90% ng ating viewers nagsasabi na oo. So kung oo, please share this video. Okay. So bago tayo magtapos mga kaloys, please do click like and follow dun sa Facebook page natin mga kaloys. Kailangan talaga natin ng maraming followers dun kasi karamihan ng mga bulag-bulagan ay nandun sa Facebook din. Okay, so please do share yung mga post natin sa Facebook mga kaloys. And sa mga viewers, okay, na nasa Amerika, okay, Europa at Canada, pwede na po ang magpadala ng pera sa inyong mahal sa buhay sa Pilipinas and walang bayad po. Okay? So i-download niyo lang ang Sendwave app and then gamitin niyo yung promo code na Bagong Lipunan para matanggap nyo yung $10 na free credit sa yung unang padala. So ayan mga kaloys, maraming salamat at hanggang sa muli mga kaloys sa ating next live discussion. Ito yung tungkol talaga doon sa movie na Martyr or Murderer. Yung aking review. Okay? Alamin natin kung ano yung mga fake news doon. Okay? And alaman natin na kung ano yung mga portion na na-predict natin na talagang nagkatotoo mga kaloys yung prediction natin. So ingat mga kaloys and see you next live stream. God bless. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. And just a note, our Facebook page has been censored by the yellow fact checkers. That's why you can't see most of our posts on your news feeds. So for updates, directly visit our Facebook page, facebook.com/bagonglipunan72. And please do like all our posts and share them. And please join our Marcos Loyalist organization at marcosloyalist.org. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.